Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nagmasta
Amen. Sige po, mga kapatid, tayo po magsisimula na sa ating gawain ngayon. Pwede po ba tayong tumayo lahat? At sige po, welcome po muli sa mga bagong dating at sa bawat isa na narito. Minsan pa, pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. At sige po, tayo po mag-umpisa sa ating gawain sa oras na ito sa ating bahay panambahan. At tinatawag ko po magpapanguna sa ating pagpapaawit sa buhay po ni Ate Mary Liz Barreo. Hallelujah. Praise! Hallelujah! Isang masiglang palakpak para sa Panginoon. Are we excited today? Are we excited that we were going to worship our God? From the whole week, this is His time. Let us give His time. So, before that, I'm going to read scripture muna. Psalms 86, a prayer of David. It says, "Bend down, O Lord, and hear my prayer. Answer me, for I need your help. Protect me, for I am devoted to you. Save me, for I serve you and trust you. You are my God. Be merciful to me, O Lord, for I am calling on you constantly. Give me happiness, O Lord, for I give myself to you. O Lord, you are so good, so ready to forgive me, so full of unfailing love for all who ask for your help. Listen closely to my prayer, O Lord. Hear my urgent cry. I will call out to you whenever I am in trouble, and you will answer me. No pagan God is like you, O Lord. None can do what you do. All the nations you made will come and bow before you, Lord. They will praise you in your holy name." Amen. So that is why we are here. So, gamitin natin yung oras na to para ibigay yung the best na papuri para sa ating Panginoon. Are we good? Amen. Amen. Hallelujah. So let's start to give the best praise and worship to Him. Huwag natin tignan yung ginagawa ng katabi natin. Huwag natin isipin kung para saan ba yung na to. Bagkus isipin natin na para sa Lord yung ginagawa natin today. Amen? Amen. So let's start to give Him praise and give the highest glory to Him. Let's clap our hands before God. Every trial will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. In the light of you, Lord. As we're singing holy, As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy
that we are no longer called a servant. We are called to be the friend of God. Amen. Because the servant doesn't know the business of his master. So we are called to be his friend. So who Amen. are you going to call when no one's in? This is your best friend. Jesus is your best friend. Your Amen. God is your best friend. Hallelujah. So let's give him praise. Who am I, Lord God, when I call anyone, but doesn't know? Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking on me? How you love me? It's amazing, oh God. It's amazing. Who am I, Lord God? Who am I?
the best ka, Panginoon, kapag Ikaw yung tinawag namin, Yes, Panginoon. Jesus. That's why, Panginoon, we believe, Panginoon, that You are always surrounding us, Panginoon. Yes, O God. We believe, Lord God, na kahit anuman yung meron sa paligid namin, every situation, every battle, every pain, every emotion that we feel, Panginoon, You are always there. You never leave us, Panginoon. Yes, Jesus. You're always surrounding us, Panginoon. Even though, Lord God, maraming mga bagay na nagsusurround sa amin, Panginoon, sa mundong to. But, Panginoon, we believe, Panginoon, that we are surrounded by You, Panginoon. We are surrounded by Your holy presence, Lord. Minsan pa sinabi nga sa yung salita, Panginoon, Psalms 139, Panginoon. Sinabi, Panginoon, na kahit anuman, Panginoon, ang mangyari, nariyan ka. You are stable, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. You are always honest, Panginoon. You are trustworthy, Panginoon. And Lord God, before pa namin masabi yung mga bagay na gusto namin, yung mga bagay na iniisip namin, Panginoon, alam mo na, Panginoon. That's why, Lord God, patuloy, Lord, nasa iyo kami magpapasurround, Panginoon. Patuloy nakakapit sa iyo, Panginoon, kahit na napakaraming mga bagay na nagsusurround sa amin, Panginoon. How are we going to fight our battles? This is the time. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Come on, declare how we're going to fight our battles. It is in the presence of the Lord. This is how I fight my battles. 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 It might look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. You surround us, oh Lord. It might look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It might look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It might look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. Yes, You are, Lord. You surround us, Panginoon. Lord God, napakaraming bagay, Panginoon, na magiging hadlang, Lord God. Napakaraming bagay na magpapahina sa amin, Panginoon. Napakaraming bagay na magdideceive sa amin, Panginoon. But Lord God, This is how I fight in Your my presence, battles. Panginoon, in our prayer, Panginoon, in our thanksgiving, Panginoon, this is how we're going to fight our battles, Panginoon. We will going to trust You, Panginoon, kahit na minsan it's very painful, Panginoon. This is how I fight It was always a sacrifice, Panginoon. But Lord God, we believe, Panginoon, that it is worth it, This is how I Panginoon. fight my Our labor is not in vain, Panginoon. We believe, Panginoon, because You are here, Panginoon. You are with us, Panginoon. And You are always with us, Panginoon. This is how I fight my battles. 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 It might look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It might look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It might look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Come on, let us declare, Panginoon. Let us declare how are we going to fight our battles.
It is through prayer, thanksgiving, and adoration, and all the highest praises Him. Declare that we are going to fight our battles no matter what. This is how I fight my battles. 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 Yes, Lord God, we fight my battles. We believe, Panginoon, that while we were fighting in our battles, Panginoon, we believe, Panginoon, and declare that nothing is impossible for you, Panginoon. Nothing is impossible, Panginoon. That's why we, Lord God, we are here humbly asking for your guidance, Lord God. Patuloy, Lord, na sa'yo lamang namin itinataas lahat ng papuri, Lord God. And we declare that nothing is impossible because you are God alone, Panginoon. You are our God, Lord God. You are our honest God and our stable God. No matter what happens, Panginoon, ikaw at ikaw pa rin ang may iwan, Panginoon. At patuloy na hindi nagbabago. That's why, Lord God, we declare that no one will stop us, Panginoon. By your help, Panginoon, because we believe, Panginoon, we can't do everything without you. That's why, Lord God, we acknowledge you in our life. We believe that nothing is impossible through you, Panginoon. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is
praise you, Panginoon. All the glory and highest adoration, Panginoon, is sa ilang Panginoon. Let's give Him praise. Let's clap our hand before God. Amen. Sige, patuloy po tayo na nanatiling nakatayo. Yes, Lord. Sige, patuloy po natin papurihan ng Diyos sa oras pong ito. Yes, O Lord God. Oh, we worship your name. We bless you, Father. We exhort your name in this place, Lord God. Panginoon, ikaw lang po ang aming patuloy na tinataas, tinatanghal sa lugar pong ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga anak ay patuloy na magbigay ng papuri, ng pagsamba, ng pagdakila sa iyong dakilang pangalan sa oras pong ito. Yes, Lord, you are worthy, O God, to receive our praise, our thanksgiving, and even our adoration, Lord. Hallelujah. Maraming po salamat, Ama. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na tunay na nagpapala. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man, Panginoon. Maraming po salamat. Maraming po salamat po, Diyos, sa umaga po ito. Hallelujah. We honor you. We glorify your name. Bless you, Lord God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. We bless you. We honor you, God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Tayo po ay pansamantala makakaupo. Praise the Lord. So, ngayon po ay dadako po tayo muna sa ating pagpartake ng Holy Communion. Okay, so bago po tayo, dadako po sa ating pagpapahayag po ng salita po ng Diyos. Okay, so ready po tayo mga kapatid sa ating pagpartake po ng banal na hapunan sa oras pong ito. Sabi po dito, bago po tayo magpartake ng Holy Communion, in 1 Corinthians chapter 11, in verse 27 and 28, sinasabi po dito, sabi doon, therefore, whoever eats the bread of, or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup.
So mga kapatid, malinaw po dito, sinasabi ni Paul na sa ating pagbabahagi po or sa ating pakikipagbahagi sa banal na hapunan, una po ay sabi ron, isipin po natin or gawin po natin na isa pong banal na gawain ang pakikipagbahagi po ng Holy Communion. Amen? Gawin po natin na isang seryosong bagay, mga kapatid. Okay? Nahulugan po na once we being part of partaking the Holy Communion, sabi ng Bible, we are commemorating the death of our Lord Jesus Christ. Okay? And sa 28, sabi nga po doon, a man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. So mga kapatid, malinaw po na tayo po ay inutusan na sabi doon, magpasuri sa harapan po ng Diyos bago po tayo makipagbahagi or makibahagi sa banal na hapunan. Amen? So sa oras pong ito, shall we all pray? Sige po, muli po tayong yumuko at tayo po yung manalangin. Aming Diyos, mapagpalang Ama, muli po salamat sa oras pong ito, Panginoon, na kami po ay minsan pa, dinako mo sa iyong lugar, sa iyong bahay panambahan, Panginoon, sa isang kadahilanan na ikaw po ay aming makaniig, makasama, at mabigyan ng kapurihan sa lahat ng aming gagawin. Sa oras pong ito, Panginoon, bago po kami makibahagi sa banal na hapunan, kami po ay patuloy, Ama, na nagpapasuri, nagpapasaliksik sa iyo, O Diyos. Ano man po bahit kasalanan, karumihan, Panginoon, nakita niyo sa bawat isa sa amin. Inihiling po namin ang iyong ibayong paglilinis sa bawat isa sa amin. Lord, gamitin mo po. Gawin mo, Ama, na maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. At kung kami man, Panginoon, ay nakagawa ng pagkakasala, sa oras na ito, mas lalo pa naming gawin na lumapit na mayroong pagpapakumbaba sa harapan mo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa aming pagkipagbahagi ng banal na hapunan na ito, tunay na ikaw po ang napaparangalan, napupuri at nabibigyan ng kalulatian. Salamat po, Ama. Sa iyo lang ang papuri, paglulati sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, pwede nating distribute ang ating mga elements. Sige, tayo po ay tumayo lahat.
Taas po natin ang ating hawak na tinapay. Sige po, muli po tayong manalangin sa oras pong ito. Aming Diyos, muli po salamat ng marami sa oras pong ito. Salamat Panginoon na kami po ay kasama sa makikibahagi sa banal na hapunan sa oras pong ito. Ama, dalangin po namin Ikaw ang maluwalhati o Diyos. Hawak po namin ang tinapay na ito na siya po nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Panginoon Jesus, salamat po sa iyong pagpapahirap or sa iyong sakripisyo na iyong ginawa para po sa amin. Salamat Panginoon dahil sa iyong ginawang yan, tunay na pinakita mo ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya po sa oras pong ito, narito po kami upang makibahagi sa banal na hapunan. Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto in 11:23, sabi doon, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin kainin. At hindi pong itaas ang ating hawak na saro. Muli tayo magpasalamat sa Diyos. Muli Ama, marami pong salamat na sa pagkakataon pong ito, kami po ay binigyan mo ng karapatan na makibahagi sa banal na hapunan na ito. Hawak po namin ang sarong ito na siya nagsisimbolo ng dugo ni Kristo, na siyang nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat po sa iyong dugong iyan na siyang nagpapatunay na kami po ay tinubos mo na sa aming mga pagkakasala. Salamat Panginoon Jesus dahil iyo pong ibinuwis ang iyong buhay para po sa amin. Tunay na pinadama mo ang iyong pag-ibig nang kami ay mga makasalanan pa. Kaya po marami pong salamat sa oras pong ito. Again, sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11:25, sabi doon, "In the same way, after supper, He took the cup saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes.'" Sabay-sabay po nating inumin. Yes, Lord. Hallelujah. O Diyos, minsan pa, marami pong salamat, Ama, sa iyong matagumpay na ginawa, Panginoon, para po sa amin. Tunay nga, O Diyos, malinaw na iyong kamatayan sa krus na iyong ginawa, 2,020 taon ang nakakaraan, Panginoon. Tunay na pinakita mo, Panginoon, sa sang sinukob, Panginoon, kung paano mo minahal kami, O Diyos, sa pamagitan ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat, Ama, dahil Panginoon sa iyong kamatayan yan, mayroon po kaming ugnayan sa Diyos Ama. Marami pong salamat bagi sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo makaupo na. Praise the Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat. Hello. So yun po, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon uli na tayo ay minsan pa nandito po sa kanyang bahay panambahan. Praise God. So, ngayon po ay buwan po ng Pebrero or month of February. So, tayo po ay
may panibago pong paksa na ating pong pag-usapan. Ano po? So, ang ating paksa po is about the power of God's love. Amen? Sino dito yung mga nagmamahal na? Sa Lord. Praise the Lord. Okay? So, dapat lang po yung ating first love ay sa Panginoon. Amen? Kasi ang Bible is saying na ang Diyos mismo ang unang nagmahal po sa atin. Amen? Okay? Na Kanya pong ibinigay ang Kanyang only Son, no other than our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Pwede po bang minsan pa malakas na palakpak para sa Lord? Yes, Lord. Hallelujah. Parang hindi ako makumbinsi ron. Palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank God. Okay? So, babasa po tayo ngayon dito sa ating tatalakayin o pag-usapan ngayon pong oras pong ito. At ito po ay matatagpuan po natin dito po sa aklat po ng Lucas or in the book of Luke at dun po sa chapter 5 beginning in verse 12. Okay, sabi po doon, Luke 5, verse 12. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. And immediately the leprosy left him. Then Jesus ordered him, don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. In verse 15, yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Lord, pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa oras pong ito. Minsan pa, tayo po'y manalangin. Yes, O God. Aming Diyos, mapagpalang Ama, marami pong salamat muli sa oras pong ito. Tunay, Panginoon, na aming pong gagawin ay para lamang sa iyo, Panginoon, habang aming pong magbubulay-bulayan, pag-aaralan po ang iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, kami samahan mo. Inihiling po namin, O Diyos, ang pangunguna at karunungan ng banal na Espiritu Santo. O Diyos, kinikilala din po namin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, tunay na wala po kaming magagawa. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, kami po patuloy na nagpapakumbaba sa harapan mo, Panginoon. O God, kayo lang po ang patuloy na mataas, maluwalhati sa aming kalagitnaan sa oras pong ito. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapala sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Dito po sa ating pag-aaral sa umaga pong ito or sa tanghali pong ito ay sabi nga natin kanina ay ang ating paksa for this month is about the power of God's love. Mga kapatid, kung atin pong babalikan po in creation, in Genesis chapter 1, verse 1, doon po makikita ho natin, doon pa lang sa creation ay tunay na pinakita na po ng Diyos yung kanyang pag-ibig po sa atin. It is very clear that God is saying, I really, really love my people. Bagamat hindi pa tayo nakikreate ng Diyos in those time, but it is very clear na ginawa ng Diyos ang heaven and earth para po sa atin. Amen? Kaya po doon, in verse 1 ng chapter 1 ng Genesis, mga kapatid, malinaw po na
doon pa lang, ipinapakita po ng Diyos yung kanyang pagmamahal po sa atin. Okay? Ganun po, kabuti yung ating Diyos natin pong pinaglilingkuran. Amen? Praise the Lord. So, dito po sa ating pag-usap, ngayong oras pong ito, ay makikita ho natin kung paano ang Panginoon Jesus ay binigyan ng oras, ng panahon, yung tao na hindi po, or tao na hindi kinikilala ng lipunan doon sa kanyang lugar. Ano po? Dahil po sa kanyang kapansanan, dahil sa kanyang sugat or sakit na mayroon siya. Okay? So dito po sa ating pag-usap, sabi doon, ang ating title ay Jesus Loved the Untouchable. Grabe, ano? Love, touch, or Jesus loved the untouchable. Nangulugan po na ito ba ang ating pag-usapan ay nakakatakot? Kasi untouchable eh. Di po ba? Ibig sabihin, pag untouchable ang pag-usapan, parang it's something na hindi siya basta-basta. Di po ba? Parang kung ikumpara po natin sa ating lugar, sa ating, halimbawa dito na lang po sa ating lalawigan. Pag ang ating tagapanguna, katulad po ng ating gobernador, sabi ron ay, siya po ay nabibilang sa masasabi nating untouchable man. Tama po ba? Diba? So, nahulugan po, pag siya ay nasa higher authority ng isang lugar, masasabi nating untouchable siya. Tama po ba? Whereas, dito po sa ating pag-usapan, ngayong tanghali pong ito, ay hindi po ganon ang kanyang katatayuan. Ano po? Hindi mataas ang kanyang tungkulin sa kanilang lipunan, subalit, siya po, sabi ron, ay isinusuka ng mga tao. Hindi siya matanggap. Wala siyang makitang pagmamahal mula sa kanyang mga kababayan. Praise the Lord. Sandali po. Kaya gayo, pwedeng pakilakas ng konti dyan ang volume. Okay, so makikita po natin mga kapatid na ito pong ating pag-usapan ay hindi po siya, sabi ko nga, mataas ang tungkulin sa kanilang lugar. Kundi siya po ay sa salitang binabasura ng kanilang mga kababayan. O rin tinatawag pong outcast ng lipunan. Dahil sa kanyang kalalagayan. Now, as we proceed dito po sa ating conclusion, sabi doon, the real love we can see here is that when Jesus offered His life for us by sacrificing and dying on the cross of Calvary. But sabi doon, but God demonstrates His own love for us. While we're still sinner, Christ died for us. Sabi po ng Romans 5:8. So mga kapatid, kung pag-usapan po ang pag-ibig ng Diyos, hindi po natin pwedeng pantayan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Hindi ho natin kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos. Ano po? Grabe ho ang ginawa natin Panginoon Jesus. Okay, so balikan po natin. Sabi nito about the untouchable. Alam niyo po, in the time of our Lord Jesus Christ, sa New Testament po, ano? Sa New Testament na lang. Ito pong taong ito na meron siyang problema sa kanyang pagkatao. Dahil po sa kanyang sakit na dala-dala. Talagang hindi po siya pwedeng lapitan ng mga tao. Takot ang mga tao eh. Okay? Baka sila mahawa sa kanyang sakit na ito. No? Okay? Sasabi nun, lepers were considered untouchable because people feared contracting their disease. Takot po eh, no? Okay? Baka mahawa ka. Kaya nangahulugan mga kapatid na walang pwedeng lumapit sa kanya at magbigay ng oras. Okay?
Alin po, in the Old Testament time, mga kapatid, mas grabe po, no? Mas nakakalungkot pag ang tao may sakit na ganito. We are speaking about leprosy, mga kapatid. Doon po, pag ikaw ay may sakit, no? Sabi ron, in Leviticus 13:45, sabi doon, isisigaw mo, sasabihin mo, ako'y marumi, ako'y marumi. Okay? Hindi ako pwedeng makihalubilo sa inyo. Ganun po, doon sa lumang tipan. Grabe po talagang, may sakit ka na, may problema ka pa, hindi ka pa matanggap ng lipunan. No? Ang baba ng tingin sa'yo ng mga tao. Okay? Para bang sa time po natin ngayon, pag may sakit ka na COVID, no? I-quarantine ka, no? Okay? Ganun po sila. Naka-quarantine ang mga mayroon pong sakit na ganito, leprosy. Okay? Ganun po, napakahirap ang kanilang kalalagayan pag ganun po yung kanilang sitwasyon sa kanilang buhay. Okay? But dito po, malalaman po natin, makikita po natin kung paano ang Panginoon Jesus ay binigyan po niya ng oras, ng panahon, ang tao pong ito. Amen? Nahulugan po mga kapatid na ang Panginoon Jesus lang pala, no? Si Jesus lang pala ang solusyon sa kanyang problema. Okay? Jesus only, no? Okay? Kita po natin. So sabi rito, as we continue, sabi doon, why did Jesus love the untouchable? Kung kayo po ang tatanungin ko ngayon, bakit kaya binigyan ng oras, ng panahon ng Diyos, ng Panginoong Jesus, yung taong ito na mayroong leprosy or mayroong ketong? Okay? Alam niyo po, parang hirap i-imagine na si Kristo ay bibigyan niya ng pansin ang kalalagyan po ng taong ito. Amen? Okay? So, ganun po ang pangyayari kung bakit si Jesus ay binigyan po ng pansin ang taong may sakit na ketong. Okay? Ang sagot lang po dito, sabi doon, why did Jesus love the untouchable? Una, sabi ron, the leper has broken-hearted. Sino dito nakaranas na ng ma-broken-hearted? Sino? Wow! Di po ba? Napakasakit. Ano ba ang broken-hearted sa Tagalog? Ha? Ha? Asawi sa pag-ibig? Ganun ba yon? Alin po, speaking of broken-hearted, hindi po talaga yun ang kahulugan na sabi ay, ikaw ay nabasted, no? Or ikaw ay break ng iyong boyfriend or girlfriend, no? Hindi po yun, no? Hindi lang po yun, no? Okay? So, pasensya na po, no? We are speaking about love kasi month of love ngayon, no? Okay. But, now I'm saying here, mga kapatid, na sabi doon, this leper, mayroon siyang tinatawag po na heart broken or broken-hearted. Ang hirap nun, no? Sa kanyang kalalagayan. May sakit na siya, hindi pa siya tanggap ng lipunan, at ang problema pa, nakahiwalay siya. Okay? Pero salamat na lang, mayroong Jesus na nagbigay ng oras para sa kanya. Amen? Hello? Praise God. Ano po? So sabi nun, ang sagot lang po dito kung bakit po mahal ni Jesus ang untouchable na ito. Sabi doon, una, nakita po ng ating Panginoon Jesus na ito pong leper na ito ay meron pong broken-hearted. Okay? Durog na durog ang puso ng may ketong na ito. Okay? Yun po yun. Talagang hindi niya matanggap sa sarili niya kung bakit ganun siya, no? Kaya nga lang, siyempre, sa kanyang karamdaman, ano po? So sabi doon, ang broken-hearted, it means grieving inconsolably.
Pag sinabi natin grieving, ito po yung sorrowful. Ito po yung talagang grabe ang paghihinagpis. Ano po? Grabe yung kalungkutan. Dahil hindi siya pwedeng makahalubilo sa ibang tao. Di po ba? Ang sakit nun eh. Amen? Ang hirap po eh. Minsan nga, yung ma-reject ka lang. Di po ba? Mag-apply ka sa isang company, sabi ng company, okay, hindi ka namin pwedeng tanggapin. Hindi ka fit dito sa trabahong hinahanap namin. Ano sa palagay natin? Palagay nyo. Pag tayo na-reject ng ganon. Di po ba sakit? Hello? Di po ba sakit eh? No? How much more this man na mayroong leprosy? Ang sakit po. Ano? Hirap ng kanyang kalalagayan. Pero, ang nakita ko nga po dito, this man, na mayroong leprosy, ay mayroon siyang tinatawag na broken-hearted. Grabe po yung pagkadurog ng kanyang puso. Okay? Alam niyo ba kapatid, ang binibigyan lang din dito ng Diyos sa atin, dapat mayroon siyang makita sa ating kalalagayan sa ngayon. Amen? Yung dapat ipadurog natin sa Panginoon, yung puso natin. Hello? Kasi pag once nakita ng Diyos yung katigasan ng ating puso, ano po? Baka time will come, magkaroon po tayo ng spiritual leprosy. Amen? Mamaya po, malalaman niyo po kung anong spiritual leprosy. Okay? Pero balikan po natin. Speaking of rejection, napakasakit po yan. Ano po? Alin po one time, ayaw ko, wala pa tayong 1 year dito sa Mabuhay. Sorry meron akong na-witness, ano po, ayaw ko na dito pa, na-reject siya ng kanyang lover. Grabe ang iyak niya. Ganun. Alam niyo po, naawa ko sa isang kabataan nating to. Grabe. Wow! Grabe, sabi ko, ganun pala pag ikaw ay na-reject, no? Iniwan ka ng iyong minamahal. Napakasakit, no? Grabe. Wala akong pinaparingan dito, ha? Okay. So, ganun po, ano? Ganun po yung reaction ng taong ito na mayroong leprosy. Ano po? Grabe po, no? Pero nakita ko po, kung bakit siya po minahal ng Diyos, it's because mayroon siyang broken-hearted. Amen? Nandun po talagang durog ang kanyang puso. Naroon talaga yung kanyang pagpapakumbaba. Amen? Na sinasabi niyang, hindi ako karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Marahil ganun po ang sinasabi ng tao pong ito. Amen? Okay? So, ang nakita po natin, this man, this leper, ay meron siyang broken-hearted. Tingnan po natin, in verse 12a, balikan po natin ating binasa kanina. Sabi rin, when he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Pansinin niyo po, grabe yung kanyang pag-apila sa Panginoon. Okay? Naroon po yung kanyang pag-bow down sa Panginoon. Sipin niyo po, na talagang alam niya na si Jesus lamang ang makapagpapagaling sa kanyang karamdaman. Amen? Kaya po, mga kapatid, sometimes, ito po yung hinahanap ng Diyos sa atin. Po, madurog po yung puso natin, no? Sa harapan po ng Diyos. Huwag matigas, no po? Huwag pong yung kantang sabi doon, huwag pusong bato, no? Okay? Huwag naman pusong mamon. Huwag naman po, napakahirap din pag ikaw ay mayroong pusong mamon. Hello? Mahirap po yun, no? Dapat po, yung puso na talagang ready na magpa-check sa Panginoon. Amen? Okay? So, at yun po ating binibigyan din dito. So, una po, kung bakit minahal po ng Diyos, minahal natin pa ng Jesus, this leper man, ano po? It's because
mayroon siyang broken-hearted. Ikalawa po, sabi doon, the leper has an humble heart. Okay? In verse 12b again. Okay, balikan po natin ang text na yan. Sabi doon, when I saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Again, mga kapatid, makikita po natin, nandun po yung kanyang humbleness sa harapan po ng Diyos. Okay? Mga kapatid, napakasimpleng gawin ang bagay pong ito. But sometimes, we Christians, we people, ano po, minsan po ang hirap natin gawin po ito ang mag-humble sa harapan po ng Diyos. Hello? Amen? Ang dali lang po ang gawin po ito pero sa totoo lang po, ang hirap po natin gawin talaga na magpakumbaba sa Panginoon. Hello? Di po ba? By giving humble in the sight of God, ay parang ano lang po, sabihin natin, it's something na anytime, anywhere, pwede ka mag-humble sa Panginoon. Pero minsan po mga kapatid, andun pa rin ho ang tinatawag nating mataas po yung ating ere. Ano po? Okay? Andun pa rin po minsan na pagmamalaki po natin sa Diyos. Ano po? Okay? Yun po yung nakakatakot. Okay? Pero nakita ko lang po dito na kung bakit minahal po ng Panginoon ang leper man na ito or mayroong leprosy na ito. It's because mayroon po siyang humble heart. Ano po? Okay? Sabi doon, he humbled himself in Christ's feet. Nandun po talaga yung kanyang pagpapakumbaba sa Panginoon. And he believes that Jesus is only the source or the only cure of his ailments. Okay? Alam po niya na si Jesus lang makapagpapagaling po sa kanyang karamdaman. Kaya mga kapatid, sabi nga natin dito, ang leprosy po ay napakahirap na karamdaman. Ano po? Buti na lang sa awa ng Diyos. Sa time po natin ngayon, wala na. Ano po? Alin po, sa time, anong mga year, 1970s I think, 60s, sa amin kasi sa Palawan, merong place doon na pinagdadalan po ng mga leprosy. Ano po? Yung Kulyon, Palawan, kung alam niyo, naririnig po niyo yon. Kasi island yon. Yung lugar na yon ay doon po lahat ng mga ketong noon doon tinatapon. Okay? Ang pera, paggaling po sa lugar na yon, halimbawa siya po ay coins. Before siya ilabas, ay pinapakuluan mo na po, no? Ang mga barya. Kasi baka makahawa, no? Okay? Ganun po, kaselan ang sakit pong ito, no? Napakadelikado. At talagang totoong makakahawa sa iyong kapwa. Okay? Kaya napakadelikado po. Okay? So ikalawang bagay po na nakita po natin kung bakit mahal po ng ating Panginoon Jesus ang may leper na ito is because nandun po yung kanyang humbleness sa harapan po ng Diyos. Amen? Nasusunod po natin? Okay, last point po natin. Pabilis lang po. Katlong bagay, sabi doon, the leper has emotional unbalance. Wow. Parang binago ko po ang word dito, no? Para medyo maiba naman. Okay, emotional unbalance. Ano kaya yan? Sabi doon, emotional unbalance, it means so excited. Ano po? Nandun po yung excitement. Okay? Alam niyo po, nung nakita niya si Jesus, napapalapit sa kanya, very excited ang leper na ito. Ano po? Okay? Na makausap man lang ang Panginoon. Okay? Tingnan po natin. In verse 14 and 15. 14a, ano po? B. So B, ano po? Sabi doon ng Panginoon Jesus, don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. In 15, sabi doon, yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. So mga kapatid, sabi dito,
nung siya po ay hipuin ng Panginoon Jesus, nang siya po ay pagalingin, di po sabi niya kanina, Lord, pwede bang pagalingin niyo po sa aking karamdaman? Sabi ng Lord, I am much willing. Okay? Ano ang sagot ng Panginoon Jesus? Kaya, instantly, ang leper na ito ay nakatanggap ng kagalingan buhat po sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Okay? Automatic po, nakatanggap po siya ng kagalingan. And then, sabi doon ng Lord, huwag mong ipagsabi. Okay? Ang bilin ng Lord sa kanya, huwag mong ipamalita. Ang gawin mo, pumunta ka sa mga high priest at sabihin mo, magpasuri ka na ikaw ay magaling na. Okay? Alam po, in their times, ang pinaka-doktor po nila, yung nag-check ng kanilang karamdaman pag sila po ay may ketong, ay yung priest. Okay? Once na na-prove na ng priest na sila ay magaling na, pwede na silang sumama sa kanilang mga kabag-anakan. Okay? Ganon po yan. Okay? Ngayon, sabi na Panginoon Jesus, huwag mong ipamalita. Pero dahil po sa kanyang excitement, mga kapatid, anong ginawa niya? Chinismis niya yung ginawa ng Diyos sa kanya. Hello? Nakita niyo po? Hello? So sa palagay niyo po, ang chismis ba ay pangit? What do you think? Ano sa palagay niyo po, ang chismis ay pangit? Depende sa iyong sasabihin. Ano po? Sa mga kapatid, dito po malinaw na pinamalita ng taong ito ang ginawa ng Diyos sa kanya. Amen? Kasi, kumalat na sa kanilang lugar Di po ba? Na siya ay pinagaling ng Panginoon Jesus. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, ang isang bagay lang nakita ko po dito, dapat po sa church, dapat po tayo na mga mananampalataya, tayo po nasa Panginoon na po. Dapat andun po palagi yung excitement. Amen? Nandun po talaga na excited tayo na ibahagi po yung kabutihan ng Diyos na kanyang ginawa para po sa atin. Amen? Hello? Okay? Dapat po ganun po tayo no? Okay? Bagamat hindi naman tayo nagkasakit ng leprosy, ano po. Pero alam niyo po mga kapatid, isang bagay na tayo po pinagaling ng Panginoon Jesus dahil po doon sa ating mga kasalanan. Amen? Alam niyo po kung isipin, yung ating sakit, which is sin, ano po, ang kasalanan, ay parang mas grabe pa sa may ketong. Okay? Ganun po itinuring ng Biblia ang kasalanan po. No? Okay? So that's why mga kapatid, makita ho natin dito na itong leper na ito ay grabe po yung kanyang emotional unbalance. Yung tinatawag po natin kanyang excitement. Ano po? Yung kanyang katuwaan na siya ay pinagaling na ng Diyos. Okay? Bago po tayo dumako doon, mga kapatid, gusto biglan din po itong about speaking of emotional unbalance. Ano po? Mga kapatid, sometimes tayo po ay nagkakaproblema sa ating paglilingkod sa Panginoon kasi hindi na ho natin nararanasan ito yung emotional unbalance. Well, baka mamaya magtanong kayo, Pastor, bakit ba emotional? Akala ko ba hindi magandang emotional? Okay? Alam po, speaking emotional, kasi hindi po pwede na hindi bahagi po, hindi kasama yung ating emosyon. Okay? Well, of course, nandun po yung puso natin. Kasi, once na meron kang pakiramdam na ikaw ay talagang emotionally down, at alam mong, ang Diyos lamang nag-down na nga. Hallelujah. Mabigat, talang mabigat. O bigyan ng tubig si Jerome, baka himatayin yan. Hallelujah. Okay. O, dito na po. Malapit na po magtapos. Okay. Listen. Okay, so tuloy po tayo. Now, sabi dito,
Take note. Sabi doon, we can experience spiritual leprosy once we miss these three aspects of leper's life. Balikan po natin yung tatlo. Okay, i-recap po natin. Una, sabi po dito sa ating pinag-aaral, mga kapatid, pwede ho tayong magkaroon po ng ketong, which is spiritual leprosy. Okay? Napakalaga po ito. Mga kapatid, kapag hindi na po nakita ng Diyos sa buhay po natin, yung katulad ng ginawa po ng taong ito na mayroong leprosy, yung wala na tayong, hindi na tayo nagpapadurog ng ating puso sa Panginoon. Amen? Okay? Yan po, tandaan natin. At ikalawa, wala na tayong tinatawag na humble spirit sa harapan po ng Diyos. Amen? Tandaan po niyo. Pangalawa, ikatlong bagay, kapag kung ikaw ang iyong paglilingkod sa Panginoon ay wala na pong excitement, ano po? Wala ka ng gana na maglingkod sa Diyos. Bihira ka na makita sa church. Once in a blue moon, no? Okay? Ano bang once in a blue moon? Minsan na lang sa isang taon. 2 beses sa isang taon. 3 beses. Do you think masasabi mong hindi ka pwedeng tamaan ng spiritual leprosy? Okay, mga kapatid, kuhan po natin, i-internalize po natin itong ating pinag-usapan na ito. No? Okay, mga kapatid, hindi lang po sa physical nating kalalagayan. Ano po? Doon sa ating, katulad po ng taong ito na mayroong leprosy. Po. Ang pinag-usap po natin mahalaga po dito is about our spiritual, mga kapatid. Once, yung tatlong bagay lang po ito, kapag hindi na po nakita ng Diyos ito sa atin, dito na po mag-umpisa na magkaroon po tayo ng spiritual leprosy. Amen? Kaya po, maging maingat po tayo, mga kapatid. Dapat, sabi ron, gawin po natin ang katulad ng ginawa po ng taong ito na mayroong leprosy. Amen? Nandun po yung nagpadurog siya kanyang puso sa Panginoon. Nandun po yung kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At katlong bagay, naroon po yung kanyang excitement na alam niya na si Jesus lamang ang magpapagaling sa kanya. Amen? Alam po, one thing, para hindi po tayo abutin ang tinatawag pong spiritual leprosy. May gamot po dito, no? May pangunahing gamot na binibigay ang Diyos. Sabi ron, sa ating verse, na binasa kanina. Doon po, sa verse 16, focus po tayo. Sabi doon, but Jesus often withdrew to the lonely places and prayed. Mga kapatid, binibigyan din po rito yung kahalagahan po ng prayer. Amen? Mga kapatid, ibig sabihin po, kung mahal po natin ang Panginoon, kung mahal po natin ang Diyos, bigyan po natin ng oras ang Lord sa prayer. Amen? Once we do this, I do believe, hindi po natin mararanasan ang spiritual leprosy. Amen? Nagkakaintindihan ba tayo? Sa mga kapatid, nangulugan po dito na ang tanging solusyon lang po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon para mayroon pong excitement, may palaging excited ka sa Lord. Ano po? Okay? Ay, gawin po natin ang mag-pray. Okay? Yun lang po, hiningi po ng Diyos dito po sa ating pinag-aaralan. Kaya mga kapatid, balikan po natin. Sabi doon, as we conclude, Jesus loves the sinner. Mga kapatid, unang bagay na nakita ho natin, this leprosy, this man who has a leprosy, una sa lahat, siya po ay isang makasalanan. Okay? Pero binigyan ng pagmamahal ng Diyos ang taong po ito. Sabi po ng Bible, Jesus or God loves sinner. Tama? But He hates sin. Okay? Ganun po. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Okay? Do you believe ikaw ay makasalanan? Lahat po tayo ay makasalanan.
Pero dahil sa pagmamahal po ng Panginoon, dahil po sa pagmamahal po ni Kristo, Kanya pong ibinigay ang Kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Amen? Dahil sa pagmamahal na yan natin Panginoon Jesus, ibinuwis niya ang Kanyang buhay. Amen? Grabe po ang ginawa natin Panginoon Jesus. Okay? Mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Lord po, habang hinaantay po natin ang muling pagbabalik ng Diyos. Ito po. Dapat po ngayon pa lang, ano po, or sa mga susunod pa lang na araw, or sa mga susunod na panahon, tunay, naroon po yung ating excitement. Naroon po ang ating patuloy na paghambol sa Panginoon. Naroon po yung ating pagpapasakop sa Diyos. Kaya po sabi ko kanina, balikan natin, sometimes nawawala po tayo sa church. Sometimes nagkakaroon po tayo ng spiritual leprosy dahil nga po minsan ang taas ng ating tingin sa ating sarili. Amen? Yan po yung problema sa church. Kaya dito po ay isang paalala lamang po mga kapatid. No? Wala po tayong pinapersonal dito. This teaching is subject for everybody. Amen? Even myself, kasama po ako dito. No? Hindi po ako excited or accepted. Lahat po tayo ay sakop ng pagtuturo pong ito. Amen? Praise the Lord. Okay, so sa oras pong ito, again, as we proceed, o bago tayo manalangin mga kapatid, balikan po natin ang tatlong bagay na ito. Isa puso po natin. Ano po? Ang ginawa ng taong ito na mayroong leprosy. Okay? Nakitaan po siya ng Diyos kung bakit siya minahal ng Diyos. Dahil, una sa lahat, naroon po yung kanyang pagpapakumbaba sa Panginoon. Naroon po yung kanyang excited na makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Mga kapatid, sa oras pong ito, patuloy po natin kausapin ng Diyos bago po tayo magbigay nating ibang oras pa para po sa Kanya. Yes, Lord. Tayo po lahat tumayo. Praise the Lord God. Hallelujah. Minsan pa, atin pong patuloy na papurihan ng Diyos. Minsan pa, awitin po natin yung ating last worship song. Doon po na lang sa ating, sa chorus na lang po. Yes, Lord. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa oras pong ito. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na siyang patuloy na nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa amin. Tunay na, Panginoon, ang salita mo ay nagpapaliwanag kung paano po niyong minahal ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ano man ang aming sitwasyon sa buhay, ano man ang aming kalalagayan, Panginoon, hindi mo tinuluyan, Panginoon. Hindi mo tinignan, O Diyos, ang aming pagkatao. Kundi kami, Panginoon, ay tinanggap mo, Ama, as your sons and daughters, Lord God, in your Son. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah.
Sabi doon sa kanta, Jesus, you're the healer. Mga kapatid, nagtugma po ang awitin pong ito dito po sa ating pinag-aralan sa oras pong ito. Nagpapatunay lamang mga kapatid na ang ating Panginoon Jesus ang tunay nating manggagamot. He is a doctor. He's our spiritual healer. He's our spiritual comforter. Jesus is the one who heals every infirmities, every sicknesses na mayroon po tayo, mga kapatid. Kaya sa oras pong ito, tuloy po tayo na muli lumapit sa Panginoon. Yes, O Lord God. Yes, O Jesus. Yes, Lord. Mga kapatid, marahil sa oras pong ito, hindi ko po alam ano po ang inyong mga kalalagayan. Ano po ang inyong mga estado sa buhay. Pero isang bagay lamang po na sinasabi ng Panginoon sa oras na ito. Sinasabi niya, just humble yourself before me, sabi ng Panginoon. Gawin mo ang gusto mo na magpasuri sa Panginoon sa oras na ito. Maraming kapatid, meron kang dalang mabigat nung ikaw ay umalis ng iyong tahanan. Pero sa oras pong ito, binibigyan po tayo ng solusyon ng Diyos. Si Jesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na kagalingan, anumang sakit ang damdamin, sakit sa bulsa, sakit sa relasyon, o maging sakit tayo sa lipunan, o ano pa man. Kapatid, ang solusyon lamang ay walang iba, si Jesus. Kaya patuloy po tayo na idulog ang ating sarili sa harapan po ng Diyos sa oras pong ito. Yes, Lord. Sige po, tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Manalangin po tayo. Yes, Lord God. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, marami po salamat sa iyong salita na siya po nagbigay daan, Panginoon, na makita po namin ang aming mga kakulangan, ang aming mga karamdaman na mayroon po kaming dala-dala sa oras na ito. Lord, nais po namin magpagaling sa harapan mo, Panginoon. Nais po namin, O Diyos, na pagalingin anumang sakit na mayroon po kami. Marahil sakit ng kalooban, sakit sa aming mga relasyon, sa aming pamilya. Panginoon, sa oras pong ito, amin pong isinusuko sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na kayo po ang mag-ayos po nito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya kung sa amin lamang sarili, kung sa amin lamang kalakasan, hindi po namin kayang gawin ito, Panginoon. Lord, katulad po ng isang taong ito na mayroong leprosy. Lord, kinilala niya na mayroong Jesus, mayroong Diyos na siyang maglilinis, na siyang magpapagaling sa kanyang karamdaman. Kaya hindi siya nagatubiling lumapit sa kanya. Mga kapatid, sa oras pong ito, ganon din po ang pang-uusap ng Panginoon sa atin sa oras pong ito. Sabi ng Diyos, just humble yourself. Just humble yourself. Magkaroon ka ng excitement sa iyong paglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon. At higit sa lahat, ako lamang ang tawagan mo sa anumang problema mo. Kaya kapatid, huwag ka na magatubiling. Palipasin pa ang oras na ito. Ito na ang oras na gusto nang gawin ng Panginoon sa atin. Oh, hallelujah. Ama,
Marami pong salamat. Marami pong salamat, O God. Lord, I just pray, Father, restore your children, O God, in this place, Father. Panginoon, hindi pong ayusin ano ba pong mga bagay na mayroon kaming daladala sa oras pong ito. Bagamat hindi po kami nakakaranas ng physical na leprosy, pero sometimes nakakaranas po kami ng spiritual leprosy, Lord God. Father, once again, in your hands, we commit to you everything, Lord God. Panginoon, patuloy po kami na nagsasabing, Jesus, kung ikaw ay walay sa amin, kung ikaw ay wala sa aming buhay, Panginoon, tunay, mararanasan po namin ang totoong leprosy sa aming buhay. Subalit naman, marami pong salamat dahil marong Jesus, merong Diyos na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus para kami tubusin, para kami bigyan ng buhay na walang hanggan at walang iba ang ginawa kami pa ni Jesus. Ama, maraming salamat. Maraming salamat o Diyos sa iyong pagpapala sa amin. Lord, tuloy din po namin, Panginoon, dalangin. God, maging aming bansa, Panginoon. Lord, ang bansang Pilipinas hanggang sa ngayon, Panginoon, ay nakakaranas ng tinatawag pong problem leprosy. Dulot po ng COVID-19 na ito, Panginoon. COVID na hindi po namin alam kung ito man ay gawa ng tao. Lord, ano ba pong problema na kinakarap ng bansa? Patuloy po namin dalangin o Diyos. Lord, we believe na kayo po ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Panginoon, hindi niyo po hayaan na ang iyong mga anak sa lugar pong ito, ang iyong mga anak na sumasamba, na tinataas, na kinikilala na si Jesus ay Panginoon na kanilang buhay. Tunay na Panginoon, hindi mo sila mamamayaan, hindi mo kami mamamayaan, ilalayo mo kami sa sakit karamdaman dulot ng COVID-19 na ito. Maraming po salamat o Diyos. Maraming po salamat naman sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala sa amin, maging sa oras na ito, Panginoon. Minsan pa, maraming po salamat o Diyos sa iyong buhay na salita na nagbigay diyan para ikaw, Panginoon, ay patuloy lang po namin sambahin, paglingkuran ng buong buhay po namin. Maraming pong salamat o Diyos. Minsan pa, ugad, tanggapin niyo po ang aming papuri, pagsamba, pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, tayo makaupo na. Come on, sing. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihamin. Ang awit ko iyong tingin. O langit ang aking nadarama. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Hallelujah. Langit ang aming nadarama sa piling mo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang Ay, natawid na natin ang Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahamin. Ang awit ko iyong ikil. Langit
nating awitin. Panginoon, Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pupurihin sa aming mga buhay. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin. Come on, taas natin ang ating mga labis sa Panginoon. Pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang